Mapaprito man, may sabaw, o may sarsa, basta may baboy patok sa panlasang Pilipino. Certified pork lovers nga daw tayo. Kaya kahit ang pata ng baboy, kayang-kaya nating pasarapin at lutuin sa iba't ibang putahe. Ngayong gabi, samahan niyo ako sa isang food adventure. So ito yung patang unahan, ito yung patang hulihan. Parang pareho lang ang itsura sa akin. Pinagsasabay mo na yung bawang tsaka sibuyas. Para walang issue, Miss Karen. Ano raw dapat ang nauna? Bawang sibuyas. Oo nga. Ano ba talaga? Ang sarili dapat ang unahin. Tikman natin ang pata dishes na talaga namang mapapawaw tayo sa sarap at linamnam. Sobrang sarap. Grabe. Ibang klase to. Makakasama rin natin ang bagong kapuso artist na si Rain Matienzo. I heard na maraming nagsasabing, malaki daw ang pata ko. Well, kung gusto nyo ng pata, eto, pata. Gusto niyo pa ba? Yan, pata ulit. Grabe naman kaya sa akin. Wina-workout ko naman yung pata ko, okay? Kaya, yan. Pata! Mga putok-batok pata dish naman ang bibida sa pinasarap. Sweet and savory. Sa itsura pa lang ng ulam na ito, siguradong mapaparami ka ng kanin. Excited na rin ba kayong matikman ang pata hamonado? Yan ang putahing ituturo sa atin ni Modern Nanay Con Cruz. Hi! It's me again, Mami Con, your modern nanay. Nakilala siya online dahil sa kanyang tipid tips para sa mga nanay at ang mga easy recipe na ibinabahagi niya sa netizens. Ang sarap magluto ng pata ng baboy. Kasama ko dito ang aking kaibigang si Con, Mommy Con Cruz, the modern nanay. Hello, Miss Ay, Karen. naku, itong si Con, very glamorous kapag tiningnan ninyo. Pero, naku, 10 taon po itong nagtrabaho sa meat shop. O itong pata, mahilig ka ba magluto ng pata ng baboy? Oo naman, lalo na kapag may tira kami, yan ang number 1 na ulam namin. Talaga? Ito yung pata. Sabi mo kanina sa akin, may 2 uri ng pata? Opo. Oo. So, merong pata front, ito yung pata front, tapos merong tinatawag na patang hulian or patahain. Parang pareho lang ang itsura sa akin. Yung patang unahan, usually malaman siya. Ginagamit siya pang crispy pata, pwede sa kare-kare. So, ibig sabihin, yung parang yung 2 paa ng baboy, parang nasa unahan. kamay niya, ito ay malaman. So, mas masarap siya. Yeah, mas masarap. Mas mahal. Yes, mas mahal ang kilo kasi malaman siya. Okay. Yung patang hulihan, ito yung nasa likod. Paano mo malalaman yung pagkakaiba nila? Parang pareho lang naman ang itsura. So ito, meron siyang parang ito yung parang sigong niya. Tapos ito, mas ano siya, malipid. Hindi malaman tong party na to, kaya mas mura yung kanyang kilo. So makikita ninyo, para siyang may, ano ba yan, kalyo? Parang siko natin. Parang siko. Ito yung parang siko ng baboy. So, paano to hinihiwa? Pwede siyang manual. Yes, pwedeng gulok kung ano, kung fresh. Pero kapag ganitong frozen, pwedeng gamitan ng bonso cutter. Okay. O yan, si Kuya Alan ang expert dyan. So, ito na yung nahiwa nating pata. Ito na, anong pwedeng gawin dito? So yan, pwede na siya sa mga like mga kare-kare, pata hamonado, masarap yan. Uy, hamonado. Anong specialty mo pagdating sa pata? Madalas, pata hamonado. Pata hamonado. Parang hindi pa ako nakatikim noon. Nako, kung di nyo pa natitikman, dapat matikman nyo. At sobrang dali lang luto. Kailangan kong matikman yan. Pata hamonado, here we come. Paano natin gagawin? Okay, so una, pan-seared muna natin yung pata. Okay. Para ma-build yung flavor dun sa meat. So, season muna natin ng salt and pepper. Ay! Grabe! Automatic yung ano. Yeah! Nakakasosyal naman to. Wait lang. So, mainit na yung ating pan. Lagyan natin ng oil. So, pan-seared natin over high heat. High heat lang. So, about ano yan, mga 5 minutes each side. Magkaroon siya ng parang konting brown. Meron ka bang tips sa pagpili ng tamang baboy? Kapag namimili sila, tingnan nila yung, yung kulay ng meat dapat pinkish.
Dapat pinky. Huwag silang bibili ng baboy na parang nangingitim na yung ibabaw. Eh kapag kunyari, minsan may mga karne na parang medyo light pink na siya eh. Yung parang medyo mapusyaw na siyang Yung light pagka-pink. pink, okay lang yung kasi ano yun eh. Ang tawag namin doon kapag nagpapakati ng baboy, maputla. So Yung hindi maputla, lang tama oo. yung pagkakatay ng matansero. Ah, okay, So, okay. pumuputla siya. Kapag- Kaya pumuputla. Yes, Pero yes. okay pa yon kahit maputla. Yes, okay lang maputla. Wag lang yung nangingitim. Tapos kapag ginawa ka nila parang madulas, wag din. Pwede rin nilang amuyin. Okay. Ayan. Kaya babalik na rin ko na. Yan. So, ang gusto nating ma-achieve yung parang meron siyang konting brown. So 5 minutes lang yun. 5 minutes yan. Sa parehong kawali, igigisa naman ang bawang at sibuyas. Tsaka pinagsasabay mo na yung bawang tsaka sibuyas. Para walang issue, Miss Cara. Dahil lagi maraming issue eh. Ano raw dapat ang nauna? Oo Bawang, nga. sibuyas. Oo nga. Ano ba talaga? Ang sarili dapat ang unahin. Ah, ito na. Ilalagay na natin. Yan. Ano to? Hininaan mo na yung apoy? Para hindi lang po masunog yung ating bawang, Bawang sibuyas. sibuyas. Oo. Pero lulutuin natin ito ng slow cook lang. Kasi para mas lumabas yung flavor talaga ng meat. So, lagyan na natin yung pineapple juice and sweetened. Soy sauce, 1/3 cup. So, yung pata ko nasa ano to, 1.5 kilos. Ilalagay na rin ang asukal at paminta. Tapos, lagyan na natin ng tubig. Pakukuluin ito sa loob ng 1 oras o hanggang sa lumambot ang pata. Pagkatapos ng 1 oras na pagpapakulo, excited na ako. Ayan na siya. So, lagyan na natin yung pineapple. Parang lumapot na yung sauce. Yes, so, kasi ang pata, di ba, malipid din siya. May konting lipid. So, kung maglalapot yung sauce talaga. Oh, wow! So, yan. Lutuin lang natin yung pineapple. Okay, okay. Maya-maya pa, luto na ang ating pata hamonado. Oh, wow, wonderful! Luto na po ang ating pata hamonado. Oh, wow! Sobrang akong excited at saka naghanda talaga ako ng kanin. Kailangan may sauce. Tikman natin. Sobrang sarap. Grabe. Ibang klase to. Yung tamis niya, alam mong galing doon sa pineapple, hindi overpowering yung tamis. Tapos parang naghahalo yung tamis at saka yung alat. At ang pinaka-champion talaga dito, ang lambot-lambot-lambot ng pata. Super sarap at super daling gawin. Ay nako, hindi kayo magsisisi at mabibilib sa inyong pamilya ninyo. Kapag sinabing pata, isang putahe ang unang pumapasok sa ating isipan. Crispy pata. Dito sa Caloocan City, hindi lang basta-bastang crispy pata ang kanilang itinitinda dahil ang kanilang best seller, flavored crispy pata. Nagsimula ako sa classic crispy pata, yung authentic crispy pata, yung walang flavor, ganun. Since mahilig naman yung mga Pilipino sa mga butter na flavor, mga manghang na pagkain, kaya tinry kong gumawa ng buttered garlic flavor, saka chili garlic flavor. And nagano naman siya, nag-boom naman din siya. Papakita namin ngayon sa inyo kung paano ginagawa yung flavored crispy pata ng Boss AJ. Meron na tayong naka-ready ditong pinakulo ang pata. Di-deep fry na natin siya. Habang hinihintay natin maluto yung pata, gagawin na natin yung buttered garlic sauce. Tutunawin muna ang butter. Hintayin lang natin siyang mag-melt. Yan, pag nag-melt na siya, pwede na natin siyang lagyan ng fried garlic. Saka konting white sugar. Dating cook sa isang restaurant sa Makati si Alex, pero dahil sa pandemya, nahinto siya sa trabaho. Naisipan kong
magtayo ng small business, online business. Ito nga yung Crispy Pata. And first try, okay naman. Ubus kagad yung item namin. Kapag crispy fried na ang pata, ito-torch pa ito para raw maalis ang mga tirang balahibo. Pagkatapos, papahira na ito ng concentrated sugar. For ano lang, para mag-complement lang yung butter. Kasi yung butter medyo salty. To-torch lang natin para ma-seal yung syrup. At saka lalagyan ng sauce. Ngayon naman, gagawin natin yung chili garlic flavor. Chop lang tayo ng sili. Parehas lang naman daw ang proseso ng pagluluto pero nagkaiba sa sauce. Next natin yung minced garlic. Nilagay na natin yung chili. Wait lang natin mag-golden brown yung garlic. Pagkatapos natin lagyan ng syrup, ngayon naman lalagyan natin yung chili garlic. Malinamnam siya. Lasang-lasa mo yung butter. Perfect to Siyempre masarap na yung pork flavor, di ba? Tapos crunchy pa siya. Pero nagpapadagdag dun sa experience yung crunchy na garlic at saka yung malinamnam na butter. Lasang-lasa mo yung butter. Lasang-lasa mo yung crunchy na garlic. Eto naman, tikman natin itong wow! Talagang hindi sila nagtipid sa siling labuyo. Ang anghang! Kung gaano siya ka-crunchy, ganun naman siya ka-anghang. Wow! Ang pata ay salitang Espanyol na ang ibig sabihin, hita ng hayop. Ang pagkahilig natin sa pata at baboy ay mula sa impluwensya ng mga Espanyol at Chino. Yung pagsaserve ng mga pata ng baboy, hamon, patating, crispy pata, makikita natin na pagbibigay ito ng halaga doon sa tradisyon na makapag-serve tayo or makapaghanda tayo ng isang bahagi ng baboy. Kasi naging part ng ating tradisyon na kapag merong malaking baboy, lechon, sa isang piging, nagbibigay ito ng festivity, kumbaga. Nagkaroon tayo ng malapit na mga barter at pagpapalitan ng mga produkto sa mga bansa na malapit sa atin katulad ng China, na alam naman natin na sila din kumukonsumo at nagluluto ng maraming mga putaheng gawa sa baboy. Mahilig ba kayo sa humba? Sa pansit bihon gisado? Pues, itong si Manay, pinagsama niya yung dalawa, yung pansit bihon gisado at saka humba. Pwede ba yun, Manay? Yes po. Talaga? Kasi di ba usually yung pagpapansit natin, naglalagay tayo ng toyo, di ba? Oo. So same din sa humba. Oo. So kinaibahan lang nito, may twist ng pineapple juice, may palo ng tamis, at kakaibang lasa sa pansit. So, ibig sabihin, yung panglasa mo dun sa pansit bihon ay yung sauce ng humba. Yan yung magiging sahog ng pansit. I-level up mo yung pansit mo, lalo na kung yung pamilya mo yung kakain. Ima-marinate muna ang pata. Sa isang kaldero, ilalagay ang pata, pamintang buo, bawang, sibuyas, dahon ng laurel, pineapple juice, toyo at asukal. Then mamassage lang natin. Pagkatapos po natin ma-mix, i-marinate po natin to ng 1 hour kung nagmamadali ka, pero mas maganda overnight. So, ito na yung minarinate natin na... 1 oras po. Oo. So bago natin lutuin, mag-a-add tayo ng tubig. Tapos lutuin po natin to sa katamtamang apoy lang para hindi siya mabigla. Gaano katagal? Tumatagal po ng 45 to 1 hour mahigit. So after 35 minutes, ang gawin natin is maglagay na tayo ng iba pang pampalasa. Meron tayong oyster sauce, yes po yung ating suka, bulaklak ng saging. Ilalagay na rin natin yung ating pineapple tidbits. Ayan.
Ayan. So, tatakpan po ulit natin to. Ito na yung final na hanggang sa maluto yung ating pork kumba. Ay, Diyos ko. Ang sarap. Wow! O ma'am, halika na. Huwag na yung pansit. Kunin na natin to. Gusto na kagad ka. Itatabi muna ang nalutong kumba. Sunod na iluluto ang pansit gisado. Igigisa ang bawang at sibuyas. Then, ilalagay na natin ang squid ball at kikiam. Tapos, sasangkutsahin lang po natin to hanggang sa lumobo yung ating kikiam tsaka squid ball. So, lalagay na natin yung paminta, 1/2 teaspoon ng patis. Ilalagay naman ang carrots, bagu beans at oyster sauce. Then, saka natin isasahog na yung ating karne mula sa kumba. Oh, Ilalagay na natin yung pansit bihon na binabad po natin sa tubig. itong recipe na to, sarili mo tong recipe? Or Yes po. Kasi nga po, isa to sa bestseller ko nung nagluluto po ako ng pansit. ihahalo na rin ang kinchay, red bell pepper at repolyo. Then, haluin lang natin at tutuin natin sa 3 minuto at pwede na po itong iserve. Oh! Luto na ang ating pansit gisado with pork kumba. Siyempre, kukunin ko yung buong pata. Ito yung pansit na mas marami pa talagang sahog kesa dun sa actual na pansit. Okay, ngayon lang ako makakatikim nito. Mas malasa siya. Talagang leveled up na pansit bihon. Kasi ang dami niyang sahog, tapos hindi lang basta maalat yung pansit. Meron siyang sauce kasi ng humba eh. Kaya mas malasa siya. Nanalo ka na. Kung pata lang din naman ang pag-uusapan, aba, ang kilalang Konyo Girl ng TikTok at kapuso artist na si Rain Matienzo, may ihihirit din dyan. Hello, TikTok! I heard na maraming nagsasabing malaki daw ang pata ko. Well, kung gusto nyo ng pata, eto, pata. Gusto niyo pa ba? Yan, pata ulit. Grabe naman kaya sa akin. Wini-workout ko naman yung pata ko, okay? Kaya, yan. Pata! Mas malaki naman to sa pata ko. Grabe naman kayo. Hi, love. What's up? Inigo, come here, come here. Yeah, ako ba si Inigo? Nakilala ang TikTokerist na si Rain Matienzo dahil sa kanyang online content na karaniwang tungkol sa pagiging trophy wife at Konyo Girl. Inigo, love, I came from your room. It's so messy. You have to clean that up. Pero bukod sa kanyang mga nakatutuwang skit, isa rin pala siyang certified foodie. Oh my gosh, yeah. Kaya naman hindi niya rin pinalagpas na samahan tayo sa isang mouth-watering food trip. Good morning mga kapuso, mga kapinasarap. Ano kayang masarap kainin today? Alam niyo naman, as a trophy wife, parang gusto ko mapakain yung pamilya ko ng mga masasarap na meals. Pero today, ayoko ng mga healthy. Gusto ko talaga yung putok batok. So, let's go shopping with my little bayong. Game! Ay! Ang bilis! Meron na agad gustong kainin. Hi! Hey, ate girl! Nakikrave talaga ako ng mga pork and beef. Perfect! My gosh! Sa paggagala ko, nakita ko si ate, natagpuan ko siya. Andito tayo ngayon sa N&J Meat Shop. Okay, ate? Hello? Anong meron tayo dito? What are the options? Pwede kayo mo magpata po. Pata! Ay! Pata! Actually, meron ako niyang mga pata na yan. Pero mukhang mas malusog to kasi syempre yung pata ko, ine-exercise ko yan. So ate, anong mga masarap na luto ng pata? Pwede po siya pata hacks, pwede po rin siyang bulalo, pwede rin po siyang nilaga, pata team, yun po, crispy pata. Okay, sige. 2 buo. And sabi mo, pwede yung isa, di ba? Ipaksil. Okay, go. Perfect. Balutin na yan. As you can see, mga kapuso, I brought my very social bayong. Ang mga nabiling pata, idiniretso ni Rain sa kusina ni Jenny na 20 taon nang naghahain sa kanyang mga parokyano ng specialty niyang paksiw na pata, Batangas style. Ano pong kinaibahan ng usual na paksiw na pata sa yung Batangas style? Yung Batangas style, ano siya, maasim. Maasim. Unlike
Pampanga, may tamis, may touch ng sugar. Yes. Yung paksiw na pata na Batangas, maasim lang siya. Actually, simple lang siya. Lalagay mo lang siya sa pot. Simulan na natin ang pagluluto ng paksiw na pata Batangas style. Ilalagay na rin ang bawang, pamintang buo, pamintang durog, banana blossom, at sibuyas. Bakit po huli ang suka? Ang suka kasi, once na nagkamali ka, nilagay mo na siya, tapos binuksan mo, nahihilaw siya. Hindi mo na siya maluluto. Kahit pa pakuluan mo ng pakuluan, hindi na siya maluluto. Excited na rin ako matikman to. So, ayan, tatakpan na natin. Ang mga putahing ito natutuhan raw niya sa kanyang mga magulang na hilig ding magluto at kumain. Sa mami ko natutunan yung recipe na paksiw na pata Batangas. Tsaka mahilig kami yung tinatry namin yung mga pagkain sa labas. So kahit hindi namin masyadong kilala, pag natikman namin, inaaral na lang namin kung ano para mas ma-improve pa siya. Matapos ang isa't kalahating oras, Through the mask, I really can smell yung amoy. Napakasarap. Excited na ako. Ito na po ang paksiw na pata Batangas style. Ready na pong tikman. Oh my gosh. You know what? Tama talaga na pinakuluan dapat ng 1.5 to 2 hours. Kasi nalalasahan ko talaga yung katas nung pata eh. And it's a different kind of taste. As you can see, yung 1.5 to 2 hours na cook time, pakulo time, talagang napalambot niya yung pata kasi it melts in your mouth. Pink na pink yung laman. Talagang napakasarap niyang kainin. mukhang nasarapan ka talaga, Reyna. Dahil sa lakas ng iyong convincing power. Wow, look at this. Hindi ko na rin palalagpasin na tikman yan. Naghihiwalay na siya dun sa buto niya. Wow! Super lambot! Super duper lambot! Parang mas nangingibabaw yung asim more than the alat. Parang adobong puti yung peg niya. Halos hindi mo na kailangan ngumuya. Nilulunok mo na lang siya talaga. Yung litid, yung taba, as in, naluto nila perfectly. Nanuot na yung lasa ng paksiw doon sa mismo meat. Harap. Panalo, panalo. Ang manamis-namis na sarsa ng putahing ito, masarap daw talagang ipares sa kanin. Kaya naman ang beef pares, patok na patok sa ating mga Pilipino. At dito sa Las Piñas, putok-batok na pares beef pata ang best-seller sa kanilang customers. Master, dumayo ako ng Las Piñas para malaman kung ano nga ba itong pinagkakaguluhang pata dish daw na pares. Itong aking pata ay hindi basta-basta kasi sa akin ay nilaga at tinimplahan. So, unang-una, gagamit tayo ng pressure cooker. Pressure cooker, i-pressure natin. So, ito ay linis na at hugas na. Titimplahan ng pata ng laurel, paminta at asin. Pakukuluan lamang ito sa loob ng 1 oras. Na-incorporate ko siya kasi since na beef yung tinitinda ko at yung mga customer ko, naghahanap sila din ng pata. So, naisipan ko magdagdag ng pata. Inaaral ko. Kaya kumakain ako sa iba't ibang parisan kasi gusto ko ma-master eh. Ano yung gusto ng Pilipino? Ano ba yung papatok para sa panlasa nila? Kapag malambot na ang beef pata, itatabi muna ito at saka ihahanda ang sauce o pampalasa sa pata. Sa isang bowl, pinaghalo muna ni Victor ang toyo, suka, asukal at pamintang durog. Pagkatapos, ready na para maggisa. So kapag ka magigisa, ano ang una nating ilalagay? Siyempre, mantika. Oo nga naman. So, dapat ang bawang natin durog na durog. Durog na durog. Ilalagay na rin ang luya, sili at ang pinakuloang beef pata. Nakaamoy ko through the mask. Mabango talaga. Okay, hahaluan na natin ng sauce. Hahaluin lang ito hanggang sa kumapit ang sauce sa pata. Maya-maya pa, luto na ang pares beef pata. Para sa final touch,
nilagyan ito ni Victor ng kanilang special pares soup. So mga kapuso, ready na ang ating pares beef pata. Okay, game. Magkakasubukan na. Siyempre, lagyan natin ng kanin, di ba? Iba. Sa yung pata nila, saktong lambot lang siya para manguya mo pa din. Talagang masi-squeeze out yung flavor kapag ginuya mo siya. And masarap talaga siya na may rice. Pasensya na, pero mapapadami talaga ang kain ko dito. Ang husay sa kusina nating mga Pilipino, lutang na lutang sa mga putaheng gawa sa pata. Hindi man kasi primera klaseng karne ang pata, basta niluto ito ng may pagmamahal at samahan pa ng diskarte Wow! Super lambot! sa bawat kagat. Talaga namang malalasahan ng linamnam. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinasarap. O ma'am, halika na. Huwag na yung pansit. Kukunin na natin to. Gusto na